Isang magandang araw sa inyong lahat, aking mga kaibigan. Ilang sesyon na lang at matatapos na ang ating SIPAG Recovery Program at atin lamang balikan yung ating apat na sesyon or apat na mensahe ay pinag-usapan natin ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pamilya at yung sumunod naman na apat na ating pinag-usapang mensahe ay ang kahalagahan ng pagtulong naman sa ating mga sarili. At sa pagkakataong ito, yung ating huling apat na mensahe o sesyon, ang pag-uusapan naman natin ay ang kahalagahan ng pagtutulungan ng tunay na mga magkakaibigan. So bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po'y muli nagpapasalamat sa panibagong araw na inyo pong ipinagkaloob sa amin. At sa pagkakataon pong ito, aming pong dalangin na muli ninyo kaming samahan at ikaw ang patuloy na mangusap sa aming mga puso't isipan at tulungan mo po kami na ang mensaheng ito ay patuloy na makatulong sa amin sa aming lubusan at ganap na pagbabago. Patuloy po namin itong dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam po ninyo, ang bawat isa sa atin ay merong mga matatawag na mga kaibigan. Iba't ibang tawag. Pwedeng tol, pwedeng kosa, pwedeng brad, pwedeng sis. Ano man ang tawag natin, lahat tayo ay konektado sa iba't ibang klaseng mga tao. Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos at ako'y binigyan ng maraming mga matatawag kong tunay na mga kaibigan. Hindi lang isang grupo, maraming mga grupo ang lagi ko nakakasama na tunay na nagiging kaibigan sa akin. Ngayon ang katanungan natin ay ganito. Ikaw ba ay merong mga taong makukonsidera natin na mga totoong kaibigan? At pangalawa, kung ikaw ay merong mga kaibigan, isa pang katanungan ay ano ang pinakamagandang bagay na nagawa sa iyo o magagawa mo para sa iyong kaibigan? At isa pang katanungan ay ano nga ba ang sukatan natin ng tunay na pagkakaibigan? Maraming nagsasabi, ang tunay na kaibigan ay walang iwanan hanggang sa kalasingan. Nangyari na ba ito sa iyo? Sa pagkakataong ito, ang pag-uusapan natin ay ang pagpapala, ang kahalagahan ng pagkakaroon ng tunay na kaibigan. Sa aklat ng Marcos, ating mababasa, basahin natin sabay-sabay. Sa Marcos chapter 2, verses 2 to 3, basahin natin, nagkatipon doon ang napakaraming tao, kaya't halos walang mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan. Habang nangangaral si Jesus, may dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. Doon sa ating binasang storya, marami tayong matututunan. Una, sa Panginoong Jesucristo. Pangalawa, doon sa tinatawag na paralitiko. At pangatlo, doon sa kanyang mga kaibigan. Bago natin pag-usapan yung ating binasa kanina, paano ba natin mailalarawan ang katayuan ng isang paralitiko? Posible na sa kanyang katayuan, iniisip niya, siya ay isang taong wala ng pag-asa sa buhay. At pangalawang posibilidad, iniisip niya na siya ay isang taong walang silbi. Walang silbi dahil sa kada kilos niya, kinakailangan may mga taong tumutulong sa kanya. Pangatlo, posible rin na iniisip niya na ang kanyang buhay ay walang saysay, ito'y punong-puno ng kalungkutan. At dahil dito, ito'y posible din na iniisip niya na ang kanyang buhay ay isang miserableng buhay. Alam ba ninyo, na hindi natin kinakailangang maging paralitiko para lang mawalan ng pag-asa, hindi natin kinakailangang maging paralitiko para lang walang silbi, maging malungkot ang buhay at maging miserable. Dahil maraming mga tao ganoon ang tinatamasa at katayuan sa buhay, lalo na kung ikaw ay gumon sa droga, gumon sa ipinagbabawal, or maging sa mga sugal, at ganoon din maging sa alak. Anumang gawain natin na nakakaapekto sa buong pamilya, ito ay nakakaparilisa sa atin. Ngayon, kinakailangan maintindihan natin na maraming mga tao ang paralisado ang kanilang buhay dahil sa bunga ng mali nilang desisyon at pinakanakalulungkot dito ay nadadamay maging ang kanilang pamilya. Ngayon na tayo ay nasa ganitong klaseng gawain, itong ating recovery program, ano ba ang pwede nating gawin? Paano natin mapagtatagumpayan ang ating mga kanya-kanyang kahinaan? Muli natin balikan yung ating binasa kanina. Doon sa verse 1, pagkalipas ng ilang araw, bumalik daw sino? Bumalik ang Panginoong Hesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya ay nasa bahay. Noong panahon at pagkakataong ito, ang Panginoong Jesucristo ay sikat na dahil sa kanyang mga pangangaral at sa mga mirakulong kanyang nagawa. Doon sa verse 2, ano nangyari? Nagtipon doon, nalaman nila na nandoon ang Panginoong Jesucristo. Nagtipon ang napakaraming tao at itong dami ng taong ito ay halos wala
wala nang mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan habang nangangaral si Jesus. Ngayon, itong apat na mga kaibigan ng paralitiko, ang nais sila ay mailapit ang kanilang kaibigan kay Jesus. Pero sa verse 4, sabi rito, hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil daw saan? Dahil sa dami ng mga tao. Ngayon, nagkaisip sila. Sabi nila, meron kaming magandang ideya. Ano yung kanilang naging magandang ideya? Doon sa verse 4, anong ginawa nila? Kaya binakbak nila ang bubong. Ano yung kanilang ideya? Ano yung naging solusyon nila para mailapit ang kanilang kaibigan kay Jesus? Binakbak nila ang bubong. Isipin ninyo, habang nagsasalita ako rito, imagine natin, habang tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, may narinig kayo ngayon. Bug, bug, bug. Okay? Yung pala, meron ding taong nagnanais pumasok, papasok dyan sa loob, pero ang ginagawa ay binabakbak ang bubong. Isipin ninyo, kung dito yan nangyari, maaaring habang binabakbak nila ang bubong, binabakbak din sila ng baril. Hindi ba pwedeng pinapuputukan sila? Hindi yan pwede dito sa atin. Pero dito natin makikita na ganun na lamang ang determinasyon ng mga kaibigan ng paralitiko. Ang tanong, bakit kaya ganon ang kanilang determinasyon bilang kaibigan ng paralitiko? Una, dito natin makikita na mahal nila ang kanilang kaibigang paralitiko. Pangalawa, okay, dito makikita natin na meron silang ganap na pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. At pangatlo, makikita natin na kaya ganon ang kanilang determinasyon dahil may pananalig sila. Naniniwala sila na ang kanilang kaibigan ay kayang-kayang pagalingin ng Panginoong Hesukristo. Ano ba ang pwede nating matutunan dito sa mga kaibigan ng paralitiko? Una, napakahalaga na makita natin na itong mga tinatawag na tunay na kaibigan o yung atin ding mga tunay na kaibigan, kung sila nga ay tunay, ang tunay na kaibigan ay handang magsakripisyo. Alam ninyo, ito'y dinanas ko. Lalo na nung panahon na ako'y nagloloko pa, nasa bisyo at nagwawala pa. Lalo na noong mga panahon na nagkahiwalay kami ng aking asawa. Dito gumamit ang Panginoon ng maraming mga tao na naging ganap at tunay na kaibigan sa amin nung inalagaan nila ang aking asawa habang kami ay hiwalay pa. At nung gumawa at gumamit ang Panginoon ng pagkakataon, nung kami nagkabalikang mag-asawa, itong mga tao din na ito ang lubos na nag-alaga sa amin, nagtiyaga at nagsakripisyo sa amin hanggang sa tuluyang kami magkabalikan ng aking asawa, hanggang sa tuluyan na ako nagbago at makarecover mula sa aking mga problema. Problema sa pambababae, problema sa paglalasing, at problema maging sa droga. Ito ang mga matatawag kong tunay na kaibigan, ang mga taong handang magsakripisyo para sa akin at para sa aking pamilya. Pangalawa, ang tunay na mga kaibigang may tatawag natin ay mga kaibigan o mga taong hinding-hindi mangungunsinti ng mali nating mga gawain. So bago ako magpatuloy, nais ko munang tawagin ang isa sa aking matalik na kaibigan upang ibahagi niya sa inyo ang kanyang patotoo, ang kanyang testimonya kung ano ang natutunan niya sa pamamagitan ng kaibigan. Tawagin po natin si Gerald. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Gerald Cantor, 36 na taong gulang at pangalawa sa 4 na magkakapatid. Lumaki po ako na hiwalay sa pamilya dahil pinaalis ako ng aking ama sa aming bahay nang walang dahilan. Hindi ko po alam kung saan ako pupunta ng mga panahong iyon. Natakot ako dahil 12 taong gulang pa lang ako noon. Umalis ako nang walang akong dalang kahit ano. Pumunta ako sa bahay ng aking tiyahin upang magpalipas ng gabi pero hindi niya ako tinanggap. Kaya nagpalaboy-laboy ako sa lansangan at doon ko nakilala ang isa sa Supreme Master ng Delta Sigma Pi M5 Fraternity, kung saan ako naging miyembro. Iyon na ang naging simula ng pagsama-sama ko sa mga gulo at paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Sa grupong ito ko naranasan ang makasaksak ng tao. Dahil bata pa lang ako noon, kaya hindi ko naisip kung ano ang magulong mundong pinasok ko at kung anong kahihinatnan ng aking buhay. Basta ang alam ko lang ay galit ako sa tatay ko. Kaya gusto kong ipakita sa kanya na kung hindi man ako nakapagtapos ng pag-aaral, ay makikilala naman ang aking pangalan sa bawat sulok ng Marikina. Lumipas ang ilang panahon, nalaman ko na hiwalay na ang nanay at tatay ko. Kaya bumalik ako sa aming bahay. Pero walang pagbabago.
na nangyari sa buhay ko. Damang-dama ko pa rin ang pag-iisa. Kaya patuloy pa rin ang paggamit ko ng bawal na gamot. Mas pinili ko na sumama sa maling barkada kaysa sundin ng aking ina. Wala akong ibang ginawa, kundi barkada rito at barkada roon. Trouble kong trouble, sugod lang kami ng sugod sa gulo. Hindi ako nababagabag sa aking mga gawain. Para sa akin ay tama lamang ang lahat ng aking ginagawa. Hanggang sa isang araw ay natuklasan ko na wanted na pala ako sa kasong double murder. Nagtago ako sa Laguna at lalong tumindi ang galit ko sa aking ama. Sa kanya ko isinisi ang lahat ng maling nangyari sa aking buhay. Sa pagtatago ko naranasan ang hirap ng aking kalagayan. Damang-dama ko ang buhay na walang kalayaan. Sa tuwing uuwi ako at papasok sa pinto ng aming bahay, ay punong-puno ako ng pangamba at takot. Sa tuwing aalis naman ako ay sa bintana o bubong dumadaan dahil sa pangambang may pulis na nag-aabang sa akin. 14 na taong gulang ako nang muli akong lumantad. Doon ko nakilala si Ate Lani. Doon ko nakilala ang mag-asawang nagbigay sa akin ng pagbabago, na nagpadama sa akin ng pagmamahal na para kong tunay na magulang. Sa kanilang mag-asawa ko naramdaman na mahalaga pala ako. Dahil ibinahagi nila sa akin ang salita ng Diyos. Hindi nagtagal ay naranasan ko ang makulong. Taong 1997 nang muli akong pumasok sa simbahan. Akala ko ay napatawad ko na ang aking ama, pero nang muli kaming magkita ay naramdaman ko ulit ang matinding galit sa kanya. Kaya wala akong ginawa kundi bastusin at ipadama sa kanya na hindi ko siya kailangan. Ibinuhos ko ang aking oras sa fraternity hanggang sa dumating ang panahon na ako na ang ginawa nilang presidente. Dahil dito, pinangatawanan ko na hindi ako dapat makitaan ng kahinaan. Pero isang pangyayari ang hindi ko malilimutan. Noong gabing lusubin namin ng 8 kantos sa lugar ng Malbar, iniwan ako ng aking mga kasamahan sa gitna ng rambulan. Nakuyog ako, wala akong magawa kundi makipagsabayan. Dahil sa tindi ng panganib na aking kinalalagyan, sa unang pagkakataon ay tinawag ko si Jesus. Naalala ko ang laging sinasabi ng mag-asawa sa akin na makukuha kong iwan ng lahat ng tao sa mundo, pero kailanman ang Diyos ay hindi ako iiwan. Nang makaligtas ako sa rambulang iyon, ako ay nagdesisyon ng sumunod sa Diyos. Sa desisyong iyon ay nadama ko ang malaking pagbabago sa aking buhay. Hindi nagtagal ay tuluyan ko nang itinalikuran ang fraternity at ang pagiging opisyal nito. Pero isang bagay pa ang hindi ko naisusuko sa Diyos. Iyon ay ang matinding galit na matagal ko nang kinikimkim. Muling gumamit ng tao ang Panginoon, nakapag-aral ako sa Non-Formal Education Program or NFP o mas kilala sa tawag ngayon na ALS or Alternative Learning System. Pagkatapos ay napasama naman ako sa small group o D group, kung saan nakasama ako sa isang youth camp sa Mahihai, Laguna. Doon ay natutunan ko na mahirap pala sa isang Kristiyano kung mag-isa ka, lalo na kung may pagsubok sa buhay at higit sa lahat, napakahalaga pala na tayo ay sumunod sa salita ng Diyos. Sapagkat kung hindi, ay malaking kapahamakan ng ating masusumpungan. Sa lahat ng aking natutunan, nagpatuloy ako sa aking pag-aaral ng salita ng Diyos. Hanggang sa naging isa ako sa mga youth leaders sa J-Zone East na mas kilala ngayon sa tawag na Elevate East ng CCF. Pagkatapos ay sumama ako sa isang leadership training sa Batangas kung saan ay natagpuan ako ng Panginoon. Noong gabi ding iyon, isinuko ko na ang matinding galit ko sa aking ama at lubos ko ring itinalaga ang aking buhay sa Panginoong Hesus. Nasagot ang aking mga katanungan at nakita ko rin ang kahulugan ng salitang malaya. Sa wakas ay napatawad ko na rin ang aking ama. Ito nga ang naging susi ng tunay kong paglaya sa pagkakaalipin sa galit at pakikipag-away. Dumating ang isang di ko malilimutang parte ng aking buhay. Ang makasama ko ang aking ama noong December 4, 2010, kung saan nagkaroon kami ng oras para makapag-usap at magsamang muli.
Sa tulong ng Diyos, nakapagtapos ako ng pag-aaral sa isang Bible school. Ako rin ay isa sa mga tagapangasiwa sa Gabay sa Landas Foundation, kung saan kami ay tumutulong sa mga batang kalye na katulad ko dati. Sinasabi sa 2 Korinto 5:17, kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo Jesus ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang lahat po ng papuri ay sa Panginoon. Salamat po. Salamat, Gerald. Dito, nakita natin kung paano nagbago at kung paano rin naging magulo ang buhay ni Gerald sa pamamagitan ng mga maling kaibigan. Okay? Sumunod, alam niyo, dumating sa panahon, kagaya nung araw, okay? Ganito rin halos ang aking itsura nung talagang magandang lalaki pa ako. Dahil kaya lang, sa panahon na ito yung mga hindi na ako nakakatulog ng mga 3 or 4 na araw. Okay? So, anong nangyari sa akin? Mula sa ganitong itsura, halos dumating na ako sa ganitong itsura. Ito yung humpak na ang aking itsura. Yung aking mukha ay talagang humpak na. Itong aking matalik na kaibigan, aking kababata, hindi ko makakalimutan ito. Dumating siya sa bahay namin umagang-umaga. Tapos sabi niya, pare, pwede ba tayong mag-usap? Sabi ko, ano yon? Alam naman ninyo, medyo maangas tayo. Okay? Tayong mga nasa ganito, mahirap tayong kausapin. So sabi niya sa akin, pare, pwede ba kita makausap? Sabi ko, ano yun, pre? Sabi niya, alam mo, nag-uusap kami ng mga tropa. Hindi namin alam kung paano kang kakausapin at paano sasabihin sa ito na palagay namin, adik ka na. Alam niyo, hindi ko matanggap yun. In fact, nagalit ako sa kanya nung sinabi niya sa akin, palagay namin ay adik ka na. Pero alam niyo, mas pinili niyang sabihin sa akin yung katotohanan na masakit sa akin kesa ako ay kanyang konsintihin. Alam niyo, doon ko napatunayan kung gaano siya tunay na kaibigan sa pamamagitan ng pagpapakita niya sa akin at pagsasabi niya sa akin ng katotohanan. Alam ninyo, itong kaibigan ko ngayon ay nasa Amerika na. At nung kami ng asawa ko ay nagkaroon ng pagkakataon na makapunta rin ng Amerika, siya ang unang-una kong pinuntahan. Dito, aking pinakita sa kanya yung aking pagpapahalaga sa ginawa niya sa akin nung ako'y gumon na gumon pa sa droga. Isa pang tunay na kaibigan para sa akin, itong kaibigan kong nakaasul. Okay? Itong dalawang to ay mataling kong kaibigan. Pareho kong kumpare yan. Hindi ko makalimutan, nung ako'y naglolo ko pa. Kinausap ako ng aking kaibigan, sabi niya sa akin, pre, hindi naman sa nagmamalinis ako. Hindi naman akong kapilyohan sa buhay. Pero ito sabi niya sa akin, pero ikaw, malala yung ginagawa mo. Garapalan ka na. Sabi niya, garapal na yung pambababae mo. Hindi ka ba naaawa sa kumari ko? Hindi ka ba naaawa sa iyong mga anak? Anong sabi ko sa kanya? Alam mo, pre, kung naging babae ka lang, baka naging syota rin kita. Kaya ako ginaganon yon kasi dinadaan ko sa pagbibiro, pero sa totoo lang, medyo masakit yung sinabi niya, pero bagamat ito'y masakit, ito'y isang katotohanan. Dito, makikita natin na ang totoong kaibigan, bagamat masakit, sasabihin niya kung anong nararapat. Ganyan din ang sinasabi ng aklat ng Kawikaan, chapter 27, verse 6. Basahin natin. May pakinabang. Anong sabi? Merong pakinabang, may idudulot sa ating kabutihan. Sabi ito, may pakinabang sa hampas ng tapat na kaibigan kaysa halik ng isang kaaway. Anong sinasabi? Ang tunay na kaibigan ay hindi nangungunsinti. Sumunod nating matututunan. Ang tunay na kaibigan ay hindi sumusuko. Bakit sinasabing hindi sumusuko? Dahil yung sa verse 4, anong ginawa nila? Binakbak nila sa kagustuhan nila na mailapit ang kanilang kaibigan sa Panginoon, binakbak nila ang bubong. Alam niyo, nung panahon na kami bago pa lamang nagbalikan ng aking asawa, okay? Patuloy pa ako sa pag-inom, patuloy pa ako sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot, meron akong mga kaibigan na nakasama sa Bible study, kagaya ng ginagawa ninyo ngayon. Every week, kaya nakikita kami para sa aming fellowship, para sa aming Bible study. Itong mga kaibigan ko na ito, nung nagsimula ako, hanggang sa panahon ngayon, sila'y patuloy, okay, na nagiging kaagapay ko, patuloy na nagiging gabay ko, at lagi pa rin kami nakikita. Itong mga kaibigan ko nito ay hindi sumuko hanggang tuluyan nila akong mailapit sa ating Panginoong Hesukristo. Kagaya rin ng kaibigan ng paralitiko. Anong ginawa nila? Kaya't binakbak nila, ito yung maganda. Binaba nila ang kanilang paralitikong kaibigan saan? Sa tapat mismo ng Panginoong Hesukristo. Anong pwede nating matutunan? Ng isang tunay na kaibigan
ang kanyang layunin ay ang mailapit ang kanilang kaibigan na masirable ang buhay, mailapit sa Panginoong Hesukristo. Doon sa verse 5, napakaganda ng nangyari. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanino raw pananampalataya. Pananampalataya ba ng paralitiko? Hindi. Nung nakita niya kung gaano kalaki ang pananampalataya ng kanyang mga kaibigan. Dahil sa pananampalataya at pananalig ng kanilang mga kaibigan na siya'y pwedeng pagilingin ng Panginoon, anong sinabi ng Panginoon sa kanya? Sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinapatawad na ang mga kasalanan mo." Pwedeng sabihin ng paralitiko, anong koneksyon ng kasalanan ko sa aking kalagayan? Alam ninyo, nauunawaan, alam ng Panginoong Jesucristo, okay, na kung hindi siya magkakaroon ng pagbabago sa kanyang puso at sa kanyang isipan, magbabalik-balik lang siya doon sa kanyang patuloy at dating buhay. Kaya dito sinabi niya muna, ikaw ay pinapatawad na sa mga kasalanan mong nagawa. Ganon din sa atin. Nag-uumpisa ito sa pagbabago ng ating buhay, sa pagkakaroon natin ng tamang relasyon sa Panginoon at pagkakaroon ng tunay na kapatawaran. Kaya sa verse 10, anong nangyari? Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may merong kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa. Anong sinabi niya sa paralitiko? Sinabi niya, tumayo ka. Isipin na lang natin, kung ang paralitikong ito ay 30 taon o 4 na taong gulang, isipin ninyo, mula pagkabata hanggang sa kanyang pagtanda, ganoon ang kanyang sitwasyon. Hindi siya nakakakilos kung hindi siya tinutulungan ng ibang tao. Dito, binuhat siya ng kanyang mga kaibigan, pero sa pagkakataong ito, inuutusan siya ng Panginoon. Anong sinabi sa kanya? Ang sabi ng Panginoon, klaro, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Pwedeng isipin niya, ano ba naman ito? Alam naman ng Panginoon ang katayuan ko at hindi ko kayang tumayo. Pero dito, naisip niya na sa pamamagitan ng pagkakaroon niya ng encounter sa Panginoong Jesucristo at dito magsisimula ang pagbabago ng kanyang buhay, anong sinabi at ginawa ng paralitiko? In verse 12, tumayo nga ang paralitiko. Dito nagsimula ang tunay na pagbabago. Nung kanyang makaharap at marinig mismo mula sa Panginoon na ikaw ay tumayo na, ang buhay mong wala ng pag-asa, ang buhay mong miserable, ang buhay mong punong-puno ng kalungkutan ay nagtatapos na sa panahon na ito. Anong ginawa niya? Kaya't binuhat niya ang kanyang higaan at umalis habang ang lahat naman ay namangha. Paano sila namangha? Sila ay nagpuri sa Diyos at sinabi nilang kailanman ay hindi pa kami nakakita ng ganitong klaseng himala. Kaya ngayon, dahil sa tunay na mga kaibigan, ang paralitiko ay tumanggap ng ano? Tumanggap ng kapatawaran mula mismo sa Panginoong Hesus. Pangalawa, dahil sa kanyang mga kaibigan, at pangatlo, dahil sa tunay niyang kaibigan, nagsimula ang kanyang panibagong buhay. Marami sa atin, kagaya rin ng kondisyon ng paralitiko. Ganito ang katayuan ko sa buhay. Punong-puno ng kawalan ng pag-asa, miserable ang aking buhay. Hindi ko alam kung ako ay magkakaroon pa ng panibagong buhay. Pero dahil sa mga tunay na kaibigan at dahil sa ating Panginoong Jesucristo, eto na ako at ginagamit ng Panginoon. Alam ba ninyo, na mahal kayo ng ating Panginoon. Na mahal niya kayo, kaya kayo pinagpala ng mga bagong kaibigan. Sino mga bagong kaibigan? Itong mga kasama ninyo sa sipag. Hindi nyo sila kamag-anak. Hindi nyo sila kaano-ano. Hindi nila kayo kakilala. Pero linggo-linggo, nakakasama nyo sila, handa silang magsakripisyo, iwanan ang kanilang trabaho, iwanan ang kanilang pamilya, at makasama lang kayo dahil wala silang ibang hangad kung hindi ang makita ang inyong tunay na pagbabago at mailapit kayo sa ating Panginoong Hesukristo. Mamaya pagkatapos na ito, alam ninyo, wala kayong pwedeng ibang iganti. Kung hindi sabihin lang ninyo sa kanila, salamat aking bagong kaibigan. Alam niyo, magandang gawin natin ngayon. Tayo tumayong lahat, okay? At tayo, hawak-hawak ang ating mga kamay. Manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Tayo tumayong lahat. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataong ito at ipinakita mo sa amin ang kahalagahan
ng pagkakaroon ng mga bago at maituturing naming tunay na kaibigan. Tunay po na hindi namin kayang magbago kung kami lamang. Salamat sa mga taong ginagamit mo upang maging kaagapay namin sa aming tuluyan at ganap na pagbabago. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. At itong grupong ito ay pagpalain mo na kami ay gamitin mo para maging pagpapatibay sa bawat isa ng aming maging intensyon bilang mga tunay at matalik na magkakaibigan ay makita na kami po ay sama-samang magbabago kasama ang aming mga pamilya. Ito pong lahat ay para sa iyong kapurihan lamang. Panginoon, muli po, pinasasalamatan ka namin sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay dahil ikaw ang tunay naming kaibigan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.